Mga kasinekwento, narito na naman tayo para sa panibagong kwento ng pelikula. Kung kayo sa mystery, thriller, at mga pelikulang pa ng twist, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. At ngayon, ihahandog ko sa inyo ang recap ng isa sa pinaka-iconic at pinakamadilim na thriller mula sa South Korea. Ang Old Boy. Simulan na natin. Noong 1988, isang lalaking nagngangalang Oh Dae-soo ang naaresto dahil sa kalasingan at pagiging magulo sa kalsada at nangyari pa ito sa mismong kaarawan ng kanyang anak. Pagkatapos siyang i-bail out ng kanyang kaibigan na si Joo-hwan, tumawag si Dae-soo sa anak niya para sabihing hintayin siya. Pero bago pa man siya makauwi, bigla na lamang siyang nawala, iniwan ng regalo para sa kanyang anak. Nagising si Dae-soo na nakakulong sa isang kwarto ng hotel na walang bintana. Pinapakain lang siya sa pamamagitan ng isang maliit na pintong trapdoor at madalas siyang magasan tuwing gugupitan siya, papalitan ng damit o lilinisin ang kwarto. Ang tanging paraan niya para malaman ang nangyayari sa labas ay ang TV. Isang araw, nalaman niya na pinatay ang kanyang asawang si Kim Ja-hyun. May nahanap pang dugo at fingerprint ni Dae-soo sa crime scene kaya siya ang naging pangunahing suspect. Dahil dito, nagsimula na siyang magkaroon ng hallucinations. Habang lumilipas ang mga buwan at taon, lalo siyang nababaliw at ilang beses din niyang sinubukang kitilin ang sariling buhay, ngunit palagi siyang inililigtas ng kanyang mga captor. Dahil sa pagkabagot at matinding pag-iisa, nagsimula siyang magtago ng journal. Isinulat niya ang mga pangalan ng lahat ng taong posibleng may galit sa kanya. Nag-ensayo rin siyang lumaban araw-araw sa pag-asang magagamit niya ito balang araw. Pagkalipas ng 6 na taon, nagsimula siyang maghukay ng butas sa dingding gamit ang isang metal chopstick. Unti-unti niyang inaalis ang mga brick hanggang sa maramdaman niya ang halik ng ulan mula sa labas. Plano na sana niyang tumakas at tinakpan ng butas gamit ang kama, pero bago niya ito lubusang maitago, nawala ang malay niya dahil sa sleeping gas. Habang nakahiga siya, may babaeng dumating at hinipnotize siya. Pagkatapos ng 15 taon na pagkakakulong, nagising siya sa loob ng isang malita. Nakasot, may relo, at nasa labas na sa wakas. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang mga journal sa loob ng malita. Sa gilid ng gusali, may lalaking may hawak na aso. Sinabi ng lalaki kay Dae-soo na huwag siyang pigilan sa pagtalon. Dahil unang tao niya itong nakita matapos ng 15 taon, hinawakan ni Dae-soo ang kamay ng lalaki at idinikit sa kanyang mukha. Nagtanong ang lalaki, kahit hindi ako mas mabuti sa isang hayop, wala ba akong karapatang mabuhay? Ngumiti lang si Dae-soo at inulit ang tanong. Nang tatalo na ang lalaki, hinailan ni Dae-soo ang necktie niya at sinabing pakinggan muna ang kwento niya bago magpakamatay. Pero matapos niyang magsalita, umalis lang si Dae-soo. Hindi na niya pinansin ang lalaking gusto palang ipaliwanag kung bakit siya nagtatangkang magpakamatay. Pag-alis niya, bumagsak ang lalaki mula sa gusali at lumandeng sa kotse. Naglakad-lakad si Dae-soo sa lungsod, iniisip ang susunod na gagawin. Iniiwasan niyang makipag-ugnayan sa kamag-anak dahil sospek pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nakasalubong niya ang isang grupo ng kabataan at sinubukan niya ang mga fighting skills niya. Ginamit niya ang kamao at tinalo silang lahat bago muling naglakad. Habang nakaupo sa harap ng isang seafood restaurant, binigyan siya ng isang pulubing lalaki ng cellphone at wallet na puno ng pera. Sinabi ng pulubi na huwag siyang tanungin dahil wala siyang alam. Pumasok si Dae-soo sa sushi bar at humingi ng pagkain na buhay. Nakilala niya ang server, si Mido, mula sa isang cooking competition sa TV. Nang tumunog ang cellphone, sinagot niya ito agad. Ang lalaki sa kabilang linya ay nang asar, tinanong kung nagustuhan niya ang bagong suit. Nagtanong si Dae-soo kung bakit siya ikinulong, pero sinabi ng tinig na hindi mahalaga ang pagkakakilanlan niya. Alalahanin na lang daw ni Dae-soo ang nakaraan niya. Pagkatapos ng saglit, binaba ng misteryosong lalaki ang tawag. Dumating ang buhay na pugita, at kinain ni Dae-soo ng buo. Nawalan siya ng malay matapos kumain. Pag-aisang niya, nasa apartment na siya ni Mido. Sinabihan siya nitong gumana ang gamot na ininom niya. Habang papunta siya sa banyo, binalaan siya ni Mido na huwag siyang sundan dahil may hawak siyang kutsilyo, ngunit pumasok pa rin si Dae-soo at pilit siyang ginahasa. Tinamaan siya ni Mido sa ulo gamit ang hawakan ng kutsilyo. Aalis na sana si Dae-soo pero pinigilan siya ni Mido at nagpakilalang interesado rin siya kay Dae-soo, ngunit hindi pa siya handa. Nagpa siya si Dae-soo na hanapin ang anak niya at tinulungan siya ni Mido. Nalaman nila na inampon ito ng mag-asawa mula Sweden. Dahil dito, nag-resign na si Dae-soo sa paghahanap sa anak at nagtungo na lang sa paghahanap ng lalaki na dumukot sa kanya. Isang araw, may natanggap na online message si Mido mula sa user na Evergreen. Tinanong siya nito tungkol sa Count of Monte Cristo. Nang lumapit si Dae-soo, tinanong siya ni Evergreen kung kamusta siya sa mas malaking kulungan dahil dito, nagduda si Dae-soo kay Mido. Hinahanap ni Dae-soo ang lugar kung saan galing ang pagkaing ibinibigay sa kanya noon.
Sinundan niya ang delivery guy at natunton ang lugar ng kanyang dating kulungan. Binugbog niya ang isang gwardya gamit ang martilyo at natuklas ang pinapatakbo ang kulungan ng isang kriminal na grupo. Pinwersa niya ang pinuno, si Mr. Park, at binunot ang mga ngipin nito gamit ang martilyo. Nakuha ni Deso ang recording ng tawag ng kliyente. Habang palis, sinalubong siya ng napakaraming kalalakihan. Nakipaglaban siya gamit lang ang martilyo at kamao kahit pa nasaksak sa likod. Sa huli, tumamba siya sa kalye at may isang estrangherong tumulong sa kanya. Pag-upo sa taxi, sinabi ng estranghero na siya ang nagkulong kay Deso. Pagbalik niya, pinakinggan niya ang recording kung saan. Sinabi ng kliyente na ikinulong siya dahil masyado siyang madaldal. Nakipagkita si Deso kay Juhuan upang aipatukoy ang boses. Hindi ito makapagbigay ng sagot pero tinulungan siyang mahanap si Evergreen online. Muli siyang tinoks ni Evergreen at sinabing expired na ang kaso niya. Nang bumalik si Deso kay Mido, pinahirapan niya ito para malaman kung ano ang alam nito. Tumawag si Juhuan at ibinunyag na ang tunay na pangalan ni Evergreen ay Lee Woojin at nakatira lang sa tapat ng apartment ni Mido. Nang makaharap ni Deso si Woojin, binigyan siya nito ng 5 araw para alamin ang dahilan ng kanyang pagkakakulong o papatayin daw niya si Mido. Mayroon daw siyang pacemaker na kaya niyang patayin anumang oras. Pagbalik sa apartment ni Mido, nadatnan niyang inaabuso ito ng mga tauhan ni Mr. Park. Nakaligtas sila dahil sa isang suitcase na puno ng pera na galing kay Mr. Han, ang bodyguard ni Woojin. Matapos magtago sa motel, nagtalik si Deso at Mido. Ngunit habang natutulog, siningat sila ng sleeping gas ni Woojin. Pagkagising nila, may package. Nasa loob ang putol na kamay ni Mr. Park. Nalaman nila na nakabag sila, kaya hinanap ni Deso ang device at sinira. Pumunta sila sa internet cafe ni Juhuan at natuklasang ang batch nila sa high school ay tinawag na Evergreen. Dito napagtanto ni Deso na kaklase pala nila si Lee Woojin. Habang nakikipag-usap si Deso kay Juhuan tungkol kay Sua, nalaman nilang patay na ito. Nandoon pala si Woojin at dahil sa sinabi ni Juhuan na malandi daw si Sua, pinatay siya ni Woojin. Ibinunyag niyang kapatid niya si Sua. Ibinunyag ni Mr. Park kay Deso na nilagyan nila ng gamot ang tubig para maging mas madali siyang ma-hypnotize. Hiniling ni Deso kay Mr. Park na protektahan si Mido. Naalala ni Deso ang totoo, nakita niya minsan sina Woojin at Sua na may relasyon. Ikinwento niya ito kay Juhuan. Kaya nagkalat ang chismis na buntis daw si Sua. Umabot ang chismis sa puntong naniwala mismo si Sua at kalaunan nagpakamatay. Sinisi siya ni Woojin. Sa huli, ipinagmalaki ni Woojin kay Deso na matagal na niyang pinagplanuhan ang paghihiganti. Ipinakita niya ang photo album ng batang lumaki mula pagkabata hanggang dalaga hanggang madiin kay Deso ang nakakasukang katotohanan. Si Mido ang sariling anak niya. Nabagabag si Deso, sinugod niya si Woojin pero pinigilan siya ni Mr. Han. Sa kabila ng sugat, nakalaban niya si Mr. Han pero pinatay rin ito ni Woojin dahil nainis na siya. Nagmakaawa si Deso na huwag sabihin ng totoo kay Mido. Lumuhad siya, nagpakumbaba, at tumahol na parang aso. Nang hindi pa rin maawa si Woojin, pinutol ni Deso ang sariling dila. Sa huli, pinagbigyan siya ni Woojin at iniwan ng remote ng pacemaker. Pinindot ni Deso ang button, ngunit audio recording lang ito ng pagtatalik nila ni Mido. Habang paakyat sa elevator, naalala ni Woojin ang pagpatay sa sarili ni Sua. Pagbuka ng elevator, binaril niya ang sarili niya. Lumipas ang panahon, nasa mountain cabin na si Deso at sumulat sa hypnotist, humingi ng tulong para makalimot. Tinanggap siya ng hypnotist dahil sa huling linya ng sulat niya, kahit hindi ako mas mabuti sa isang hayop, wala ba akong karapatang mabuhay? Sinabi ng hypnotist na hahatiin niya ang isip ni Deso sa 2 personalidad. Ang isa ay makakalimot sa katotohanan. At ang isa ay ang halimaw na magtatago ng sikreto at maglalakad palayo hanggang tumanda at mamatay. Nagising si Deso sa niebe. Lumapit si Mido, niyakap siya, at sinabing mahal niya siya. Napangiti si Deso, ngunit unti-unting napalitan ito ng lungkot at sakit habang yakap siya ni Mido. Para sa personal na review ko, masasabi kong ang Oldboy ay isa sa mga pelikulang hindi mo basta-basta malilimutan. Hindi dahil sa simple lang itong panoorin, kundi dahil sinusubok ka nito bilang viewer. Yung narrative niya ay para bang isang puzzle na unti-unting binubuo habang sumusunod ka sa pagbagsak at pagbangon ni Odeso. Napaka-masterful ng pagkakadugtong-dugtong ng bawat scene kaya hindi mo mararamdaman na tumatakbo ang oras. Isa rin sa mga pinaka-solid dito ay yung emotional and psychological weight ng pelikula. Hindi lang ito basta revenge story, tinatalakay niya ang guilt, trauma, memory, consequences, at yung tanong kung hanggang saan kaya dalhin ng tao ang paghahanap ng katotohanan. Grabe rin ang performance ni Choi Min-sik, ramdam mo bawat piraso ng sakit, galit, at pagkawasak niya.
At syempre, mapapasabi ka ng, paano ko hindi nakita yun, pagdating sa final twist. Isa ito sa pinakamalupit at pinaka-disturbing na ending sa Asian cinema, at hindi siya ginawa para lang mang-shock, kundi para ipakita ang dark na cycle ng revenge. Kaya kung mahilig kayo sa mga kwentong may mystery, emotional depth, brutal fight scenes, at unforgettable na plot twist, Oldboy is a must-watch. Pero warning lang, hindi ito para sa lahat. Medyo heavy ang themes, at siguradong may impact ito sa inyo kahit matapos na ang pelikula. Don't forget to leave a like, mag-comment ng suggestions, at syempre mag-subscribe na rin para lagi kayong updated. Salamat sa panonood ng Sine Kwento Recaps.